Ang katahimikan, iyon ang kalaban ni Rodrigo Marquez sa loob ng mansyon niya. Isang katahimikang mas maingay pa sa sigawan, mas mabigat pa sa kahit anong pasanin. Bumabalot ito sa bawat sulok ng malawak na bahay, mula sa matataas na kisame hanggang sa makikintab na sahig na minsan ng pinuno ng halakhak ng isang bata. Ngayon, tanging ang tunog lang ng yelo na umiikot sa kanyang baso ng alak ang naririnig niya sa dilim ng kanyang opisina. Isang tunog na paulit-ulit, isang ritual ng pagtakas na hindi naman talaga gumagana. "I'm sorry, Mr. Marquez. We've done everything we can." Ang mga salita ng pinakamagaling na doktor sa bansa. Mga salitang kasing lamig ng yelo sa kanyang baso. Kasing pait ng alak na dumadaloy sa kanyang lalamunan. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang marinig niya yon, pero gabi-gabi, bumabalik ito, sariwa at malupit. Napapikit si Rodrigo, ang mga alaala ay parang mga multong ayaw siyang tantanan. Ang masayang mukha ng kanyang anak na si Sebastian bago ang aksidente, ang mga takbo nito sa hardin, ang maliliit na kamay na yumayakap sa kanya pag-uwi niya galing trabaho, lahat ng yon ay nawala. Pinalitan ng tunog ng gulong ng wheelchair at ng katahimikan. Itinaas niya ang baso, handa nang ubusin ang laman nito, nang may marinig siyang isang bagay na halos 1 taon na niyang hindi naririnig sa loob ng pamamahay na ito. Isang tunog, mahina pero malinaw. Isang halakhak na patigil si Rodrigo. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa pinto ng opisina na para bang kaya nitong sagutin ang kanyang katanungan. Guni-guni lang ba niya iyon? Isang laro ng isip na pagod na sa kalungkutan? Narinig niya ulit. Mas malakas ngayon. Isang purong-purong tawa ng bata. Tawa ng kanyang anak. Binitawan niya ang baso na tila napaso. Hindi na niya ininda ang pagtapon ng mamahaling alak sa kanyang lamesa. Tumayo siya. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas sa loob ng kanyang dibdib. Isang kabog na pinaghalong pag-asa at takot. Dahan-dahan siyang lumabas ng opisina. Ang bawat hakbang ay maingat, na para bang anumang ingay mula sa kanya ay maaaring magpatigil sa himalang naririnig niya. Sinundan niya ang tunog, palakas ito ng palakas, habang papalapit siya sa playroom ni Sebastian. Nang nasa tapat na siya ng pinto na bahagyang nakaawang, huminto siya. Sumilip siya sa maliit na siwang at ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nandoon si Sebastian, nakaupo sa kanyang wheelchair sa gitna ng silid, at sa harap niya, ang bago nilang kasambahay, si Rosa. Isang babaeng nasa mga 30. Simple ang itsura at may ngiting hindi pilit. Pero hindi iyon ang nakapagpatigil sa mundo ni Rodrigo. Sumasayaw si Rosa, isang simpleng sayaw na para bang naglalaro lang. Kumakanta siya ng isang lumang awiting pambata, Bahay Kubo, sa isang masayang tono, habang ang kanyang mga kamay at paa ay gumagawa ng mga kakaibang galaw. At habang ginagawa niya yon, hawak niya ang mga kamay ni Sebastian, marahang iginagalaw ang mga ito na parang kasali sa sayaw. At si Sebastian, tumatawa siya. Ang kanyang mga mata, na matagal nang walang buhay, ay kumikinang sa tuwa. "Ayan na, Sebio, tatalon na si Tinikling," sabi ni Rosa. At sa isang mabilis na galaw, bahagya niyang itinaas ang mga paa ni Sebastian mula sa footrest ng wheelchair. Ginagaya ang kilos ng isang ibon. At doon, nakita ni Rodrigo ang isang bagay na sinabi ng mga doktor na hinding-hindi na mangyayari. Isang maliit na paggalaw, isang kibot sa daliri ng kanang paa ng kanyang anak. Napasinghap siya. Totoo ba ito? O panaginip lang? Ang lahat ng espesyalista, ang lahat ng therapy, ang milyon-milyong ginastos niya, lahat ay nabigo. Pero itong babae, sa loob lang ng 2 linggo, gamit ang isang kanta at isang sayaw, ay nagawa ang imposible. Isang mainit na likido ang unti-unting namuo
sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung luha ba yon ng galit o pasasalamat. Galit dahil isang simpleng kasambahay ang gumagawa ng isang bagay na dapat ay trabaho ng mga profesional. O pasasalamat dahil sa wakas, may liwanag sa gitna ng mahabang kadiliman. Rodrigo, mahal, anong ginagawa mo dyan? Ang boses na yon ay kasing perpekto at kasing kinis ng may-ari nito, si Valeria. Ang kanyang nobiya. Lumitaw ito sa kanyang tabi, balot sa isang eleganteng damit. Ang kanyang mamahaling pabango ay sumisingaw sa hangin. Tumingin din ito sa siwang ng pinto. Nakita niya ang nangiti sa mukha nito na unti-unting nawala, napalitan ng isang manipis na linya ng pag-aalala. Isang pag-aalalang sa pakiramdam ni Rodrigo ay hindi ganap na totoo. Anong ginagawa niya? Bulong ni Valeria, sapat lang para marinig ni Rodrigo. Mahal, delikado yata yan. Baka mapaano si Sebastian, hindi naman siya sinanay para dyan. Ang mga salita ni Valeria ay parang isang pitsel ng malamig na tubig na ibinuhos sa nagsisimulang pag-asa sa puso ni Rodrigo. Tama siya. Sino ba si Rosa? Isa lang siyang kasambahay. Wala siyang alam sa medisina. Paano kung lalo lang niyang pinapalala ang sitwasyon? Paano kung nagbibigay siya ng huwad na pag-asa? Ang init sa kanyang mga mata ay napalitan ng lamig. Ang pag-asa ay napalitan ng pagdududa. Itinulak niya ng buo ang pinto. Biglang natigil ang kantahan. Natigil ang sayaw. Ang tawa ni Sebastian ay naputol. Parehong napatingin sa kanya si Rosa at ang kanyang anak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat. Diretso at matalim ang tingin ni Rodrigo kay Rosa. Ang kanyang boses ay walang emosyon, malamig at mapanganib. Ano ang ginagawa mo sa anak ko? Ang tanong ni Sir Rodrigo ay parang isang malakas na kulog na nanatili sa hangin. Naramdaman ni Rosa ang paghigpit ng hawak ng maliit na kamay ni Sebastian sa kanyang daliri. Agad siyang napayuko, hindi para iwasan ang matalim na tingin ng kanyang amo, kundi para ngitian ng bata. Isang ngiting nagsasabing, okay lang ang lahat. Naglalaro lang po kami, sir. Mahinahon niyang sagot. Ang kanyang boses ay pinipilit niyang huwag manginig. Itinuon niya ang kanyang tingin kay Rodrigo, pero sa gilid ng kanyang mata ay nakikita niya ang anino ni Ma'am Valeria. Nakatayo na, parang isang hukom. Nakita ko po kasing laging malungkot si Sebastian. Naisip ko po na baka kailangan niya ng kaunting ehersisyo. Hindi lang po para sa katawan, kundi para sa puso at isip. Sinabi niya ang mga salitang yon ng maingat. Bawat salita ay pinili para hindi magtunog na siya'y isang eksperto, para magtunog na siya'y isang kasambahay lang na may malasakit. Hindi sumagot si Rodrigo. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat kilos niya na para bang hinahanap ang kasinungalingan sa kanyang mukha. Ang katahimikan ay mas lalong naging mabigat. Gusto mo pa ba, Sebio? Tanong ni Rosa sa bata. Ibinabalik ang atensyon dito para basagin ang tensyon. Kakantahin natin yung paborito mo? Tumango si Sebastian, isang maliit at sabik na tango na tumusok sa puso ni Rodrigo. Nakita ito ni Rosa. Alam niyang nakita ito ng ama. Iyon ang sandata niya. Ang kaligayahan ng bata na hindi kayang bilhin ng pera. Sa huli, tumalikod si Rodrigo nang walang sinasabi. Isang senyas na tapos na ang usapan sa ngayon. Ngunit bago ito tuluyang umalis, sumulyap si Valeria kay Rosa. Isang sulyap na puno ng babala, malamig at mapanuri. Bago ito sumunod sa nobyo nito. Nakahinga ng maluwag si Rosa nang sila na lang ni Sebastian ang naiwan. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang ito. Kinagabihan, matapos niyang patulugin si Sebastian, pumasok si Rosa sa kanyang maliit na silid. Simple lang ito, malayong malayo sa karangyaan ng ibang bahagi ng mansyon. Ngunit para sa kanya,
Ito ang kanyang santuwaryo. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at kinuha ang isang maliit na baul mula sa ilalim nito. Binuksan niya ito. Sa loob, sa ilalim ng ilang damit, ay may isang lumang folder. Nanginginig ang mga kamay niya nang kunin niya ito. Inilabas niya ang laman. Isang sertipiko. Nakasulat doon ang kanyang buong pangalan, Rosa Reyes, RPT. Ngunit may malaking punit ito sa gitna. Isang pilat na sumisimbolo sa kanyang wasak na pangarap. Napapikit siya at bumalik ang lahat. Ang mga pader ng ospital na kulay puti. Ang iyak ng isang bata. Ang galit na mga sigaw ng mag-asawang hindi matanggap ang nangyari. Pabaya, sinungaling, sisirain namin ang buhay mo. Ang mga salitang yon ay nakatatak pa rin sa kanyang isip. Hindi niya kasalanan ang nangyari. Isang aksidenteng walang may gusto. Ngunit sa mundo ng mayayaman at makapangyarihan, ang katotohanan ay madaling baluktutin. Nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang lisensya, ang kanyang reputasyon, ang kanyang tiwala sa sarili. Isang butil ng luha ang pumatak sa luma ng papel. Agad niya itong pinunasan. Hindi na siya iiyak. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at ibinalik ang sertipiko sa baul. Tinanggap niya ang kanyang tadhana. Masaya na siyang maging isang simpleng kasambahay, malayo sa gulo. Pero dumating si Sebastian. Sa mga mata ng batang yon, nakita niya ang sarili niyang pagkawala ng pag-asa. At sa bawat ngiti na naibabalik niya sa mga labi nito, nararamdaman niyang unti-unti ring nahihilom ang sarili niyang mga sugat. Para kay Sebastian, handa siyang sumugal. Para sa batang iyon, handa siyang harapin ang mga anino ng kanyang nakaraan. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng merienda para kay Sebastian sa kusina, pumasok si Valeria. May dala itong isang tasa ng mainit na tsaa at isang nangiting kasing at tamis ng asukal pero kasing peke ng plastik. Rosa, salamat sa pag-aalaga mo kay Sebastian. Sabi nito. Pero sana, mag-iingat ka. Baka kasi, alam mo na, masela ng kalagayan niya. Tumaan ito sa likuran ng wheelchair ni Sebastian na para bang hahaplusin ang buhok ng bata. Ngunit bigla, napatid ito ng bahagya. Ang mainit na tsaa mula sa tasa ay tumapon. Papunta mismo sa direksyon ng mga binti ni Sebastian. Isang segundo lang ang nangyari, pero para kay Rosa, bumagal ang lahat. Sa isang kilos na hindi na niya pinag-isipan, isinangga niya ang kanyang sariling braso para salagin ang mainit na likido. Aray! Mahinang daing niya habang nararamdaman ang paso sa kanyang balat. Oh my God! I'm so sorry! Sabi ni Valeria. Ang kanyang pagkagulat ay halatang-halata ang pagkaarte. Ayos ka lang ba, Rosa? Si Sebastian okay lang ba siya? Ligtas ang bata. Iyon ang mahalaga. Tumingin si Rosa sa namumula niyang braso, tapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Valeria. Nakita niya ito. Isang kislap ng tagumpay sa mga mata ng babae. Sinadya niya iyon. Hindi umimik si Rosa. Ngumiti lang siya ng pilit. Ayos lang po, ma'am. Hindi naman po napunta kay Sebastian. Mamayang hapon, habang nagbabasa ng libro si Rodrigo sa sala, lumapit si Sebastian sa kanya. Tinuro nito si Rosa na tahimik na nag-aayos ng mga unan sa di kalayuan. Rosa! Sabi ng bata. Ang boses ay mahina pero malinaw. Laro? Napatigil sa pagbabasa si Rodrigo. Tumingin siya sa kanyang anak. Tapos kay Rosa. Ito ang unang beses na mismong si Sebastian ang nag-aya. Ang simpleng salitang iyon ay mas malakas pa sa kahit anong argumento. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Rosa. Isang ngiti ng tagumpay. Ngunit ang tagumpay na yon ay panandalian lang. Kinagabihan, habang papunta siya sa kusina para uminom ng tubig, hinarang siya ni Valeria sa pasilyo. Wala nang mga ngiti ngayon. Tanging ang malamig at seryosong mukha na lang nito ang natira. Magaling ka, simula ni Valeria.
Ang boses ay mahina, pero puno ng lason. Magaling kang kuhanin ang loob ng isang bata at ng ama niya. Hindi sumagot si Rosa. Lumapit pa si Valeria, ang mga mata nito ay parang mga punyal. Pero huwag mo kaming gawing tanga, hindi kami madaling mauto. Huminga ito ng malalim, na para bang may inilalabas na mabigat na pasensya. Alam ko ang mga katulad mo, sabi nito. Ang bawat salita ay mabagal at may diin. Huwag mong subukang lokohin kami. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito. Nag-iwan ng isang banta na nakabitin sa hangin at isang pamilyar na kaba sa dibdib ni Rosa. Ang kabang matagal na niyang ibinaon sa limot. Rosa at laro? Ang dalawang salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Rodrigo. Kahit ilang oras na ang nakalipas mula nang marinig niya ito mula sa kanyang anak. Dalawang salita na gumiba sa pader ng pagdududa na pilit na itinatayo ni Valeria sa kanyang puso. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Sebastian, isang pag-asa na matagal na niyang hindi nakikita. At alam niya, sa ayaw at sa gusto niya, na si Rosa ang nagdala nito pabalik. Pero ang pag-asa ay may kasamang takot. At ang takot na yon ay may pangalan, Valeria. Hindi ka ba nag-aalala, Rodrigo? Tanong nito sa kanya ng gabing iyon habang nakaupo sila sa sala. Ang boses nito ay puno ng pagkalinga, ngunit ang mga salita ay may dalang lason. Oo, masaya si Sebastian. Pero sa anong paraan? Baka may ginagawa siyang hindi natin alam. Paano kung mapahamak ang bata? Dahil sa mga laro niya? Nakikita ko ang anak ko, Valeria. Masaya siya. Sagot ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Masaya nga ba? O niloloko lang niya para makuha ang tiwala natin? Giit ni Valeria. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Mahal, nag-aalala lang ako para sa inyo. Para sa atin. Ikaw ang ama. Responsibilidad mong protektahan si Sebastian mula sa kahit sinong maaaring manakit sa kanya. Tumahimik si Rodrigo. Ang mga salita ni Valeria ay tumagos sa kanya dahil may katotohanan ng mga ito. Siya ang ama. Responsibilidad niya ang kanyang anak. At ang hindi niya pag-alam sa kung ano talaga ang ginagawa ni Rosa ay isang kapabayaan. Kinabukasan, habang nasa opisina, hindi siya makapag-focus sa trabaho. Sa halip ng mga numero at kontrata, ang mukha ni Sebastian ang nakikita niya. Kinuha niya ang isang picture frame sa kanyang lamesa. Litrato ito ni Sebastian noong 5 taong gulang ito. Nakasakay sa isang bisikleta. Ang ngiti nito ay abot hanggang tenga. Walang bahid ng anumang sakit o lungkot. Ito ang anak na gusto niyang ibalik. Ang masigla, malikot, at palatawang si Sebio. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, anak, sabi niya sa kanyang isip. Lahat. Ibinalik niya ang picture frame sa lamesa. Ang kanyang desisyon ay nabuo na. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang hepe ng kanyang personal na security team. Nino, sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Kailangan kong magpalagay ng surveillance system. Sa playroom at sa kwarto ng anak ko, walang dapat makaalam nito maliban sa iyo at sa akin. At kailangan kong magawa yan. Ngayon. Walang tanong-tanong. 1 oras lang ang lumipas habang si Rosa at Sebastian ay nasa hardin para magpaaraw. Isang team ng mga technician ang tahimik na pumasok at lumabas ng mansyon. Walang naiwang bakas, maliban sa maliliit at halos hindi mapansing lente ng kamera na nakatago sa mga estante ng libro at sa sulok ng kisame. Kinagabihan, hindi mapakali si Rodrigo. Matapos niyang ihatid si Valeria sa pinto, bumalik siya sa kanyang opisina at binuksan ang kanyang laptop. Lumabas doon ang live feed mula sa mga kamera. Sa isang monitor, nakita niya ang playroom
tahimik at madilim. Sa isa pa, ang kwarto ni Sebastian, natutulog na ang kanyang anak, mahimbing at payapa. Hinintay niya. Hindi niya alam kung ano ang hinihintay niya, pero naghintay siya. 1 oras, 2. Nang malapit na siyang sumuko at matulog, bumukas ang pinto ng kwarto ni Sebastian. Pumasok si Rosa, dahan-dahan, na parang ayaw gumawa ng kahit anong ingay. Napahigpit ang hawak ni Rodrigo sa mouse ng kanyang computer. Ito na ba yon? Lumapit si Rosa sa kama. Inayos niya ang kumot na bahagyang nahulog mula sa balikat ni Sebastian. Hinaplos niya ang buhok ng bata, isang haplos na puno ng pagmamahal na hindi niya kailanman nakita mula kay Valeria. Pagkatapos, ang mga kamay ni Rosa ay dahan-dahang bumaba sa mga binti ni Sebastian. Pinanood ni Rodrigo sa screen ang kanyang noo ay nakakunot, habang ang mga daliri ng kasambahay ay nagsimulang gumalaw. Hindi ito isang ordinaryong haplos. Mayroon itong ritmo, mayroon itong pattern. Dahan-dahan niyang minasahe ang mga hita ng bata, pababa sa mga tuhod, hanggang sa mga sakong. Ang kanyang mga hinlalaki ay marahang umiikot, na parang may hinahanap na mga punto sa ilalim ng balat. Kasabay ng pagmasahe, nagsimula siyang humimig ng isang malamyos na oyayi, isang kantang hindi pamilyar kay Rodrigo. Ngunit ang tono nito ay puno ng kapayapaan at pag-asa. Ano ito? Hindi ito kilos ng isang taong may masamang balak. Ang bawat galaw ay maingat. Ang bawat haplos ay banayad. Nakikita niya sa screen ang mukha ni Sebastian. Kahit tulog, ay tila nakakaramdam ng ginhawa. Ang bahagyang pagkunot ng noo nito kanina ay nawala. Napalitan ng isang payapang ekspresyon. Napabuntong hininga si Rodrigo. Ito ba ang tinutukoy ni Valeria na delikado? Isang babaeng kumakanta ng oyayi habang tinitiyak na komportable ang pagtulog ng kanyang anak? Isang bahagi niya ang gustong maniwala kay Valeria, ang bahaging natatakot at gustong protektahan ang kanyang anak sa lahat ng posibleng panganib. Ngunit ang nakikita niya ngayon sa kanyang harapan ay sumasalungat sa lahat ng babala nito. Ang nakikita niya ay purong malasakit, isang uri ng pag-aalaga na hindi kayang ibigay ng mga doktor, na may mamahaling bayad o ng isang nobyang mas abala sa panlabas na anyo. Naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang dibdib, isang kurot ng hiya. Dahil sa isang saglit, pinagdudahan niya ang isang taong nagpakita ng higit na kabutihan sa kanyang anak sa loob ng ilang linggo kaysa sa nagawa niya sa loob ng maraming buwan. Pinatay na sana niya ang laptop, pakiramdam niya ay isa siyang maninilip sa isang sagradong sandali. Ngunit bago pa niya magawa yon, isang notifikasyon ang lumitaw sa screen ng kanyang cellphone na nakakonekta sa sistema. Isang pop-up mula sa security application. Motion detected in Sebastian's room. Kumunot ang noo niya. Paanong may motion ulit? Nandyan pa rin naman si Rosa. Hindi ito umalis. Binuksan niya ang notifikasyon sa kanyang cellphone, inilalapit ang screen sa kanyang mukha, na para bang makakatulong iyon para mas luminaw ang imahe. Napatitig siya. Ang kanyang puso ay biglang nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Ang video na ipinapakita ng notification ay isang replay ng huling 30 segundo. At sa loob ng 30 segundong yon, habang ang mga kamay ni Rosa ay nasa paanan ng bata, malinaw na nakita ni Rodrigo ang paggalaw ng mga daliri sa paa ni Sebastian. Hindi isang kibot, hindi isang aksidente, isang sadya at malinaw na pagbaluktot. At pagkatapos isa pa. Ang mga sumunod na araw ay naging isang lihim na sayaw ng pag-asa para kay Rosa. Sa bawat maliit na pag-unlad ni Sebastian, isang mas matagal na pag-upo ng walang sandalan, isang mas malakas na paggalaw ng daliri, isang mas malinaw na pagbigkas ng salita, ay isang tahimik na tagumpay. Ang mga ngiti ng bata, ang nagsisilbing gasolina niya, sapat na para harapin ang mga matang mapanuri ni Sir Rodrigo at ang mga tinging puno ng lason ni Ma'am Valeria.
Pakiramdam niya ay nakahanap siya ng isang maliit at ligtas na bula sa loob ng malaking mansyon. Sa loob ng bulang yon, sila lang ni Sebastian ang umiiral, ang kanilang mga laro, ang kanilang mga kanta, ang kanilang mga sikreto. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa playroom, lumapit sa kanya si Manang Ellie, ang mayordomo ng bahay. "Rosa, may sulat para sa'yo," sabi nito. Iniabot sa kanya ang isang ordinaryong brown na sobre. Walang pangalan ng nagpadala, walang anumang marka. "Salamat po, Manang," sagot ni Rosa. Puno ng pagtataka. Sino naman ang susulat sa kanya dito? Ang pamilya niya sa probinsya ay masanay tumawag sa cellphone. Nang mag-isa na lang siya, umupo siya sa isang sulok at maingat na binuksan ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay nakaramdam ng isang pamilyar na papel sa loob. Papel ng dyaryo. Luma na. Naninilaw na sa mga gilid. Inilabas niya ito. At sa isang iglap, ang maliit at ligtas na bula na kanyang ginawa ay pumutok. Parang umikot ang kanyang mundo. Ang mga letra sa headline ay lumalaki. Sumisigaw sa kanya. Therapist. Inakusahan ng pagpapabaya sa pasyente. Lisensya, binaklas. Nasa ilalim nito ang isang luma niyang litrato. Kuha noong mga panahong puno pa siya ng pangarap. Ang mga mata niya sa litrato ay puno ng buhay. Ngayon, ang mga mata niyang nakatingin dito ay puno ng takot. Nahirapan siyang huminga. Bumalik ang lahat. Ang mga sigaw, ang mga akusasyon, ang pagtalikod ng mga taong dati niyang tinuring na kaibigan. Ang kahihiyan, ang sakit. Sino? Sino ang nagpadala nito? Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Valeria. Ito na ang babala. Isang mensahe na nagsasabing, "Alam ko kung sino ka. Alam ko ang ginawa mo. Isang maling galaw mo lang at sisirain kitang muli." Nanginginig ang kanyang kamay na ibinalik ang kapirasong dyaryo sa sobre. Itinago niya ito sa kanyang bulsa na para bang ang pagtago nito ay makakapagtago rin sa katotohanan. Ngunit huli na, ang lason ng nakaraan ay kumalat na muli sa kanyang sistema. Nang oras na para sa merienda ni Sebastian, pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi sumusunod. Nanginginig ang mga ito. Dala-dala niya ang tray na may lamang sopas at prutas nang makasalubong niya si Rodrigo sa pasilyo. Tumingin ito sa kanya. Ang tingin nito ay hindi na kasing lamig ng dati. May bahid na ito ng pag-usisa. Ngunit para kay Rosa, ang tingin na yon ay isang akusasyon. Alam na ba niya? Sa sobrang kaba, biglang nanghina ang kanyang pagkakahawak sa tray. God! Bog! Ang tunog ng nabasag na mangkok at nagkalat na pagkain sa makintab na sahig ay nakabibingi. "Nako! Papasensya na po, sir. Pasensya na po," sabi ni Rosa. Ang boses niya ay nanginginig habang dali-dali siyang yumuko para pulutin ang mga bubog. Hindi siya sinigawan ni Rodrigo. Ngunit ang katahimikan nito ay mas masakit. Nakita niya ang pagkabigo sa mga mata nito bago ito tumalikod at naglakad palayo. Nang gabing iyon, sa kanyang silid, inilabas ni Rosa ang kanyang mga damit mula sa aparador. Itiniklop niya ang mga ito at inilagay sa kanyang luma ng bag. Hindi na niya kaya. Aalis na siya. Iiwan na niya ang lahat bago pa man siya tuluyang masira. Masakit iwanan si Sebastian, pero mas masakit kung siya pa ang magiging dahilan ng gulo sa buhay ng bata. Isinara na niya ang zipper ng kanyang bag nang may marinig siyang mahinang katok sa kanyang pinto. Binuksan niya ito ng bahagya at nakita niya si Sebastian na sa kanyang wheelchair nakatingin sa kanya. Ang mga mata ng bata ay puno ng pag-aalala. "Rosa?" tanong nito. Ang isang salitang yon ay naglalaman ng 1,000 katanungan. Tumingin ito sa bag na nasa ibabaw ng kama. Aalis? Napalunok si Rosa. Umiling siya
Pero alam niyang hindi kapani-paniwala ang kanyang pagsisinungaling. Dahan-dahang iginulong ni Sebastian ang kanyang wheelchair papasok. Inabot nito ang kamay ni Rosa. Ang hawak nito ay mahigpit, puno ng takot na baka bumitaw siya. "Dito lang," sabi ng bata. Ang mga salita ay pilit pero malinaw. "Laro. Tayo. Bukas." Tumingin si Rosa sa mga mata ng bata. Sa mga matang yon, nakita niya ang lahat ng dahilan kung bakit siya nananatili. Sa mga matang yon, nakita niya ang pag-asang hindi niya pwedeng talikuran. Isang mainit na luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng takot. Ito ay luha ng determinasyon. Isinara niya ang pinto at niyakap ang bata. Sa kanyang opisina, nakatutok si Rodrigo sa screen ng kanyang laptop. Nakita niya ang pagbagsak ng tray. Nakita niya ang takot sa mukha ni Rosa. Ngayon, nakikita niya ito sa loob ng silid nito. Umiiyak habang hawak-hawak ang isang piraso ng papel. Ano ang papel na yon? Bakit ito nagdulot sa kanya ng ganoong matinding reaksyon? Ginamit niya ang feature ng security system. Zoom in. Lumapit ang imahe. Nagiging malabo ito ng bahagya. Hindi niya mabasa ang lahat ng salita. Ngunit sa itaas ng pahina, sa malalaking letra, may 2 salita siyang malinaw na nabasa. Therapist. Inakusahan. Therapist. Inakusahan. Ang 2 salitang yon ay parang mga dagang kumakain sa isip ni Rodrigo. Buong magdamag, hindi siya pinatulog ng mga ito. Kaya tama si Valeria? Isang therapist si Rosa na may masamang record, isang taong tinanggalan ng lisensya. Ngunit sa tuwing iisipin niya iyon, ang bumabalik sa kanyang alaala ay hindi ang headline ng dyaryo, kundi ang imahe sa kanyang laptop. Ang dahan-dahang paggalaw ng mga daliri sa paa ni Sebastian. Isang paggalaw na sinabi ng siyensya na imposible. Naging isang obsessed na tagamasid si Rodrigo. Ang kanyang laptop ay halos palaging bukas. Ang live feed mula sa mga kamera ay palaging nasa isang sulok ng kanyang screen kahit habang nasa gitna siya ng isang business meeting. Pinapanood niya ang bawat kilos, bawat salita. Nakita niya ang takot na bumalik sa mga mata ni Rosa. Nakita niya kung paano ito naging mas maingat, mas tahimik. Ngunit nakita rin niya ang isang bagong determinasyon. Sa tuwing lalapitan ito ni Sebastian at hahawakan ang kanyang kamay, ang takot sa mukha ni Rosa ay napapalitan ng isang tapang na hindi maipaliwanag. Patuloy pa rin ang kanilang mga laro. Ngunit ngayon, may halong pag-iingat na para bang bawat galaw ay isang sikretong ipinaglalaban. Ang pagdududa at pag-asa ay naglalaban sa loob ni Rodrigo. Alin ang paniniwalaan niya? Ang madilim na nakaraan na nasa papel o ang milagrong nakikita niya sa kanyang harapan? Isang hapon, habang nag-aayos si Rosa ng mga laruan sa sahig at si Sebastian ay nasa kanyang wheelchair, pinanood ni Rodrigo ang isang pamilyar na eksena. Inilagay ni Rosa ang paboritong robot ni Sebastian sa ibabaw ng isang maliit na mesa, bahagyang mataas para hindi nito maabot ng madali. "Kaya mo yan, Sebio," narinig niyang sabi ni Rosa. "Subukan mo lang. Abutin mo si Mr. Roboboto." Pinanood ni Rodrigo ang kanyang anak. Itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay, pero kinapos. Isang buntong hininga ng pagkabigo. Pero hindi sumuko si Rosa. Ulit. "Isipin mo, kailangan kang iligtas ni Mr. Roboto sa mga masasamang alien," sabi nito. Ang boses ay puno ng sigla. Muling sinubukan ni Sebastian. Itinukod niya ang kanyang mga siko sa armrest ng wheelchair. Ginamit niya ang buo niyang lakas. Nakita ni Rodrigo ang panginginig ng mga braso nito, ang pagtiim ng bagang, at pagkatapos, nangyari ito. Sa isang mabagal, nanginginig, ngunit sadya at determinadong kilos, itinulak ni Sebastian ang kanyang sarili, paangat. Ang kanyang likod ay humiwalay sa sandalan ng upuan, ang kanyang katawan na laging nakakuba
ay dahan-dahang umunat. Umupo siya ng diretso, mag-isa, walang tulong. Napigil ni Rodrigo ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa gilid ng kanyang lamesa. Ang buong mundo niya ay tumigil at umikot lang sa maliit na screen ng kanyang laptop. Ilang segundo. 4, 5, 6. Nakaupo si Sebastian ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa laruan, puno ng tagumpay. At pagkatapos, sa sobrang tuwa, ibinaling niya ang kanyang tingin sa paanan niya. Itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas doon. At sa harap ng nanlalaking mata ni Rodrigo, gumalaw ang kanyang mga daliri sa paa. Iwinagayway niya ang mga ito na parang kumakaway. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Rodrigo. Sinundan pa ng isa. Hindi na niya ito pinigilan. Ang yelo na bumalot sa kanyang puso sa loob ng maraming buwan ay biglang nabiyak. Ito ang patunay. Wala nang halaga ang kahit anong dyaryo o akusasyon. Mabilis siyang tumayo. Halos maitulak niya ang kanyang upuan. Hindi na niya ginamit ang elevator. Takbo. Mabilis ang kanyang mga hakbang pababa ng hagdan. Ang puso niya ay kumakarera. Hindi sa takot, kundi sa purong kagalakan. Pagpasok niya sa playroom, naabutan niya si Rosa na nakaluhod sa harap ni Sebastian. Pinupunasan ang pawis sa noo ng bata. Hindi na siya nagsalita. Nilapitan niya ang kanyang anak, yumuko, at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagsisisi, pasasalamat at pag-ibig na matagal niyang ikinulong. Anak! Anak ko! Bulong niya, ang boses niya ay basag at puno ng emosyon. Hindi lang si Sebastian ang niyayakap niya. Niyayakap niya ang pag-asang matagal na niyang binitawan, ang patawad sa sarili niyang pagkukulang. Naramdaman niya ang maliliit na kamay ni Sebastian na yumakap pabalik sa kanyang leeg. Isang yakap na matagal na niyang hinintay. Nang kumalas siya sa pagkakayakap, ang kanyang mga mata, na ngayon ay namumula, ay bumaling kay Rosa. Nakatayo lang ito sa isang tabi, tahimik, na parang aninong ayaw umagaw ng eksena. Ngunit para kay Rodrigo, sa sandaling iyon, si Rosa ang pinakamaliwanag na ilaw sa buong silid. Walang lumabas na salita mula sa kanya sa simula. Tumango lang siya. Isang tango ng pasasalamat na mas malalim pa sa kahit anong salita. Salamat. Sa wakas ay nasabi niya. Ang boses ay mahina. Salamat. Sa lahat. Isang maliit na ngiti lang ang isinagot ni Rosa. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Para po kay Sebastian, sir. Lahat po. Ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang nabasag. Rodrigo, anong nangyayari dito? Pumasok si Valeria sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala na halatang halata ang pagkapeke. Nakita niya ang namumulang mata ni Rodrigo, ang masayang mukha ni Sebastian. Ang kanyang namang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tingnan mo, sabi ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki na hindi maitago. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang anak. Nakaupo si Sebastian ng mag-isa, Valeria. Mag-isa niyang ginawa. Napatingin si Valeria kay Sebastian, tapos kay Rosa. Isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang pilit na ngiti. Wow, that's amazing. Baka nagkataon lang o baka biglang bumuti ang epekto ng gamot niya? Hindi. Madiing sabi ni Rodrigo, umiling siya. Hindi ito nagkataon at hindi ito dahil sa gamot. Tumingin siya ng diretso kay Rosa. Dahil sa kanya. Ang pilit ng ngiti ni Valeria ay tuluyang naglaho. Rodrigo, pinag-usapan na natin to. Delikado ang ginagawa niya. Baka pinipilit niya lang ang bata. Tigilan mo na si Rosa. Ang mga salita ni Rodrigo ay hindi pa sigaw, ngunit matigas at may bigat. Isang pader na biglang itinayo sa pagitan ni Valeria at ni Rosa.
Natigilan si Valeria na para bang sinampal. Hayaan mo siyang gawin ang ginagawa niya. Pagpapatuloy ni Rodrigo, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatitig kay Valeria. May nangyayari, Valeria. Isang magandang bagay ang nangyayari dito at hindi ko hahayaang sirain mo to. Ilang segundong naghari ang nakabibinging katahimikan. Ang mukha ni Valeria ay namula sa galit at kahihiyan. Tumingin siya kay Rodrigo, tapos kay Rosa na nakayuko lang, at sa huli, kay Sebastian na ngayon ay nakahawak sa kamay ni Rosa. Natalo siya. At alam niya iyon. Fine, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Bahala ka. Pero huwag kang tatakbo sa akin kapag may nangyaring masama. Mabilis siyang tumalikod at halos padabog na lumabas ng silid. Naiwan ang tatlo sa isang bagong uri ng katahimikan. Isang katahimikang hindi na mabigat, kundi puno ng pag-asa. Lumapit si Rodrigo kay Rosa. Sa unang pagkakataon, kinausap niya ito hindi bilang isang amo, kundi bilang isang taong humahanga. Paano mo ginagawa to? Ngumiti lang si Rosa. Isang namangiting simple at totoo. Naglalaro lang po kami, sir. Sa labas, sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, hindi mapigilan ni Valeria ang panginginig ng kanyang mga kamay sa manibela. Ang pagkatalo ay isang lasa na hindi niya matanggap. Ang babaeng yon, ang hamak na kasambahay na yon, sinisira niya ang lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nagdial siya ng isang numero. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang boses ay malamig at walang bakas ng anumang emosyon. Oras na, gawin mo na ang sinabi ko. Isang bagong umaga ang dumating sa mansyon ng mga Marquez. Ngunit hindi na ito ang dating umaga na balot sa bigat at katahimikan. Ngayon, may liwanag. Naramdaman ito ni Rosa habang inihahanda niya ang almusal ni Sebastian. Naramdaman niya ito sa paraan ng pagbati sa kanya ni Sir Rodrigo. Isang tango at isang maliit na ngiti na hindi napilit. Naramdaman niya ito sa hangin. Ang pag-asang dati ay isang maliit na kandila lang, ay ngayon, isa ng maliit na apoy na nagbibigay init. Ang pinakamalaking pagbabago ay si Ma'am Valeria. Wala na ang mga matang mapanuri at mga salitang may lason. Napalitan ito ng isang kakaibang kabaitan. Ngumingiti ito sa kanya. Kinakamusta siya. Isang kabaitang nakakapanindig balahibo. Good morning, Rosa. Sebastian. Bati nito nang pumasok sa dining room. Ang boses ay mas matamis pa sa pulot. Ang ganda ng araw, ano? Perfect para maglakad-lakad sa hardin mamaya. Hindi sanay si Rosa sa ganito. Isang bahagi niya ang gustong maniwala na marahil natanggap na nito ang katotohanan. Na marahil nakita na nito ang kaligayahan ni Sebastian at nagbago na ito ng pananaw. Ngunit ang isang bahagi pa niya, ang bahaging nasanay ng masaktan at mag-ingat, ay nagsasabing, mag-ingat? Kinahapunan, tulad ng sinabi nito, lumapit si Valeria sa kanila ni Sebastian habang sila ay nasa playroom. Tara, labas tayo. Ayan ito, ang ngiti ay hindi nawawala. Para naman makalanghap ng sariwang hangin si Sebio, ako na ang magtutulak. Nag-alinlangan si Rosa, ngunit tumango na rin. Paano naman siya tatanggi sa isang alok na mukhang puno ng kabutihan? Habang nasa hardin, ang lahat ay tila perpekto. Ang araw ay hindi gaanong mainit. Ang mga bulaklak ay namumukadkad. Si Sebastian ay tuwang-tuwa habang itinuturo. Ang mga paru-parong lumilipad. Dito tayo sa may fountain, Sebio. Paborito mo dito, di ba? Sabi ni Valeria. Itinutulak ang wheelchair sa isang landas na gawa sa bato. Naglalakad si Rosa sa kanilang likuran. Pinapanood sila. May kakaibang kaba sa kanyang dibdib na hindi niya maintindihan. Habang papalapit sila sa fountain, biglang napatid si Valeria
sa isang nakausling bato sa daanan. Ay! Sigaw nito na para bang nagulat dahil sa biglaang paghinto nawalan ng balanse ang wheelchair. Sa isang nakakatakot na sandali, tumagilid ito. Ang katawan ni Sebastian ay nagsimulang dumulas palabas ng upuan, papunta sa matitigas na bato. Isang sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Sebastian. Isang sigaw ng takot. Ngunit bago pa man bumagsak ang bata, kumilos na si Rosa. Ang kanyang katawan ay gumalaw ng kusa, dala ng mga taon ng pagsasanay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi na siya nag-isip. Sa isang mabilis at ekspertong galaw, yumuko siya. Ang isang braso niya ay maingat na sumalo sa likod ng ulo at leeg ni Sebastian. Sinisigurado ang pinakasensitibong bahagi ng katawan nito. Ang isa pa niyang braso ay pumulupot sa baywang ng bata. Ginamit niya ang bigat ng kanyang sariling katawan bilang panimbang. Dahan-dahan niyang inilipat ang puwersa, hinahayaan ang katawan ni Sebastian na dumausdos sa kanyang mga braso, papalayo sa panganib, hanggang sa ligtas itong nakasandal sa kanya. Isang pivot, isang C-spine hold, isang controlled descent. Mga galaw na kasing natural sa kanya ng paghinga. Nanginig ang kanyang mga binti sa bigat, ngunit hindi siya bumitaw. Hawak niya si Sebastian, ligtas at walang galos, sa kanyang mga bisig. "Sebyo, ayos ka lang, anak?" Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa adrenaline. Tumangulang ang bata. Ang mga mata ay nanlalaki pa rin sa takot. Nakakapit ng mahigpit sa kanyang damit. "Oh my God! I'm so sorry. Nadulas ako." Sabi ni Valeria. Ang boses ay puno ng pagkataranta. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Sebastian. Nakatingin ang mga ito sa isang direksyon, sa may pinto ng mansyon na papunta sa hardin. At kasabay ng kanyang pagsasalita, bumukas ang pinto. 2 tao ang lumabas. Isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng mamahaling suit at may dalang leather briefcase. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa tabi niya ay isang babae, mas bata, nakasuot ng simpleng blusa at palda, may hawak na folder at ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat detalye ng nangyayari. Naglalakad sila ng may layunin, dire-diretso papunta sa kanila. Napatayo ng tuwid si Rosa. Dahan-dahan niyang itinayo si Sebastian at inalalayan pabalik sa kanyang upuan. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas na parang tambol. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang buong katawan. "Are you Miss Rosa Reyes?" Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay malamig, opisyal, at walang anumang bakas ng pakikiramay. Hindi niya tinignan si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Rosa. "Oo po," nauutal na sagot ni Rosa. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at itinuro ang eksenang naabutan nila. Si Rosa. Nahawak si Sebastian sa isang paraang halatang-halata ang pagiging professional. "Nakita namin ang lahat," sabi ng lalaki. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Rosa mula sa lalaki, sa babae at kay Valeria, na ngayon ay nakatayo sa isang tabi. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Ngunit sa likod ng pag-aalalang yon, sa isang kislap ng kanyang mga mata, nakita ni Rosa ang tagumpay. Isang bitag. Nahulog siya sa isang bitag. Inayos ng lalaking nakasuot ang kanyang salamin at binuksan ang kanyang briefcase. Ang babae naman ay nagsimulang magsulat sa kanyang notebook. "Miss Rosa Reyes," ulit ng lalaki. Ang kanyang boses ay parang isang martilyo ng hukom na pumupukpok sa huling pako ng isang kabaong. "Kami ay narito upang imbestigahan ang isang ulat ng illegal physical therapy practice at child endangerment." Ang tawag ni Valeria ay puno ng pagpapanik. "Rodrigo, bilisan mo! Si Sebastian! Sa hardin!" Binitawan ni Rodrigo ang lahat ng ginagawa niya. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib.
Tumakbo siya. Hindi na ininda ang mga papel na nahulog mula sa kanyang lamesa. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak. Pagdating niya sa hardin, ang kanyang nakita ay hindi isang aksidente, kundi isang eksena na parang inihanda sa isang dula. Nandoon si Valeria. Ang kamay ay nasa dibdib na para bang hirap huminga. Nandoon si Sebastian, ligtas sa kanyang wheelchair ngunit umiiyak. At nandoon si Rosa, nakatayo na parang isang kriminal na nahuli sa akto, kaharap ang dalawang estranghero. Anong nangyayari dito? Tanong ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay may awtoridad, ngunit may halong pagkalito. Sir Marquez, sabi ng lalaking nakasuit. Lumapit ito sa kanya at inilahad ang kamay. Ako si Attorney De Castro at ito si Miss Ortiz mula sa Social Services. Narito kami dahil sa isang formal na reklamo na aming natanggap. Tumingin si Rodrigo kay Valeria na ngayon ay lumapit na sa kanyang tabi at humawak sa kanyang braso. Reklamo? Anong reklamo? Isang reklamo ng pag-eensayo ng physical therapy ng walang lisensya. Paliwanag ng abogado, ang bawat salita ay mabigat at posibleng paglalagay sa kapahamakan sa isang menor de edad. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Rodrigo. Tumingin siya kay Rosa. Ang mukha nito ay putlang-putla. Ang mga mata nito ay puno ng takot at pagkalito. Sandali, sabi ni Rodrigo. Isa lang siyang kasambahay. Naglalaro lang sila. Ngumiti ng bahagya si Attorney De Castro. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sir, ang naabutan naming laro ay isang assisted fall recovery technique na ginagamit ng mga professional. Isang maling galaw lang at ang spinal cord ng inyong anak ang maaaring mapahamak. Ang mga salita ng abogado ay parang lason na unti-unting kumalat sa isip ni Rodrigo. Bumalik ang lahat ng kanyang takot, ang mga babala ng mga doktor, ang babala ni Valeria. At hindi lang yan, sir. Pagpapatuloy ng abogado. Binuksan nito ang kanyang briefcase at naglabas ng isang folder. Inilatag niya ang mga dokumento sa isang mesang naroon sa hardin. Ayon sa aming investigasyon, si Miss Reyes ay hindi lang basta walang lisensya. Ang lisensya niya ay binaklas ilang taon na ang nakalipas dahil sa isang kaso ng kapabayaan. Ipinakita niya ang kopya ng artikulo sa dyaryo, ang pamilyar na headline, ang pamilyar na litrato. Hindi po totoo yan. Sa wakas ay nagsalita si Rosa. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Na-frame up lang po ako. Hindi nila alam ang buong kwento. Miss Reyes, mayroon kaming kopya ng court decision dito. Sabi ng abogado. Tinuturo ang isa pang dokumento. Lahat ay nakasulat, malinaw. Naramdaman ni Rodrigo na parang umiikot ang kanyang paligid. Ang pag-asang itinayo niya sa loob ng ilang linggo ay gumuho sa loob lang ng ilang minuto. Pinaglaruan lang ba siya? Isang mahusay na pagganap? Ang lahat ba ng pag-unlad ni Sebastian ay isang tsamba lang na ginamit ng babaeng ito para makuha ang kanyang tiwala? Rodrigo, mahal, bulong ni Valeria sa kanyang tabi, niyakap siya nito. Ang mga luha nito ay nagsimula nang tumulo. Sinabi ko na sa'yo, ginagamit lang niya tayo. Ang gusto ko lang naman ay protektahan si Sebastian. Ang mga salita ni Valeria ang huling tulak na kailangan niya. Pinaniwalaan niya ito dahil mas madaling paniwalaan ang isang masakit na katotohanang nakasulat sa papel kaysa sa isang milagrong hindi niya maintindihan. Tumingin siya kay Rosa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at galit. Galit sa babae, pero higit sa lahat, galit sa kanyang sarili dahil nagpadala siya. Sir, pakiusap po. Maniwala kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Rosa, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang nakikita lang ni Rodrigo ay isang sinungaling, isang panganib sa kanyang anak.
Sa gitna ng lahat ng tensyon, si Sebastian, na kanina patahimik na umiiyak, ay nagsimulang magsalita. Rosa, wag, sabi nito. Ang maliliit na kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Rosa. Rosa, ang tinig ng kanyang anak ay parang isang kutsilyong tumusok sa puso ni Rodrigo. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Sebastian, isang takot na mawala ang taong nagbalik ng kanyang nangiti. Ngunit ang takot niya bilang isang ama ay mas malakas. Ang takot na baka sa susunod na laro ay hindi na niya makita pang muli ang nangiting iyon. Tumingin siya sa umiiyak na mukha ni Rosa. Tumingin siya sa nagmamakaawang mga mata ng kanyang anak. At pagkatapos, tumingin siya sa mga dokumentong nagpapatunay sa kanyang pinakamalaking pagkakamali. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang sarili para sa desisyong dudurog hindi lang sa puso ni Rosa, kundi pati na rin sa kanya. Tumingin siya ng diretso kay Rosa. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara para itago ang sarili niyang sakit. Umalis ka na. Ang salitang umalis ka na ay hindi pa sigaw. Binitawan ito ni Rodrigo ng mahinahon, ngunit ang bigat nito ay parang isang malaking bato na bumagsak sa gitna ng hardin. Winasak ang lahat ng natitirang pag-asa. Para kay Rosa, ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa sampal, mas malupit pa sa mga akusasyon ng nakaraan. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang reputasyon niya ang nawala. Nawala ang tiwala ng mga taong pinahalagahan niya. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Para bang bigla itong natuyo. Tumangulang siya. Isang beses, isang tango ng pagsuko. Tumingin siya sa huling pagkakataon kay Sebastian. Ang mukha ng bata ay puno ng pagkalito at sakit. Gusto niyang yakapin ito, sabihing magiging maayos ang lahat. Ngunit paano? Tahimik siyang tumalikod. Bawat hakbang palayo sa hardin, palayo sa bata, ay parang isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Hindi na siya nilapitan ng abogado o ng babae mula sa social services. Nakuha na nila ang gusto nila. Ang lahat ay isang palabas lamang na idinirehe ni Valeria at ang pagpapaalis sa kanya ang huling eksena. Nang nasa loob na siya ng kanyang maliit na silid, wala siyang naramdaman kundi isang malaking espasyo sa kanyang dibdib. Ang bag na inihanda niya ilang gabi na ang nakalipas ay nandoon pa rin, na para bang naghihintay sa hindi maiiwasang katapusan. Binuksan niya ito at inilagay ang iilang damit na natitira. Ang kanyang mga gamit ay kumasya sa isang maliit na bag. Ganoon lang pala kadali burahin ang kanyang pagkatao sa mansyong yon. Ngunit bago niya isara ang bag, may nakita siyang isang bagay sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa. Isang maliit na laruang kabayo na gawa sa pinulot na sanga at dahon. Ginawa niya yon kasama si Sebastian isang hapon. Kinuha niya ito. Ito na lang ang tanging alaala na pwede niyang dalhin. Nang lalabas na siya ng mansyon, walang sino man ang naghatid sa kanya. Si Manang LV ay nakayuko lang sa kusina, umiiwas sa kanyang tingin. Ang ibang kasambahay ay nagkunwaring abala. Bago niya buksan ang malaking pinto sa huling pagkakataon, lumingon siya. Ang hagdanan, ang sala, ang mga pasilyo, ang bahay ay bumalik sa dati nitong itsura, malawak, mamahalin, at walang buhay. At bumalik din ang kalaban ni Rodrigo Marquez, ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay mas masahol, mas mabigat. Dahil ngayon, alam na niya ang tunog ng nawawalang tawa. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging isang libingan. Si Sebastian ay nagbago. Hindi na ito nagsasalita. Hindi na ito ngumingiti. Madalas, nakatingin lang ito sa labas ng bintana na para bang naghihintay sa isang taong hindi na babalik. Tinanggihan niya ang lahat ng pagkain na inihahain sa kanya, lalo na kung si Valeria ang nagdadala. Isang beses,
Sa sobrang galit, inihagis niya ang plato sa sahig. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi na hindi pa kailanman nakita ni Rodrigo sa kanyang anak. Sinubukan ni Rodrigo ang lahat. Bumili siya ng mga bagong laruan. Kumuha siya ng mga bagong therapist, mga pinakamagaling sa kanilang larangan. Ngunit walang nangyari. Tinataboy sila ni Sebastian. Bawat gabi, si Rodrigo ay umuwi sa isang bahay na mas malamig pa sa kanyang opisina. Madalas niyang natatagpuan ang kanyang sarili na nakatayo sa labas ng playroom, nakatingin sa kadiliman sa loob. Hinahanap ang anino ng isang babaeng sumasayaw at ng isang batang tumatawa. Doon niya naramdaman ang pagsisisi, isang lason na unti-unting pumapatay sa kanya. Nagdesisyon ba siya ng tama? O nagpadala lang siya sa takot at sa mga salita ng isang taong na ngayon ay tila nasisiyahihan sa nangyari? Isang gabi, hindi na niya natiis. Pumasok siya sa kwarto ni Sebastian. Natutulog na ito, ngunit kahit sa pagtulog, ang mukha nito ay malungkot. Sa tabi ng kanyang unan, mahigpit nitong yakap-yakap ang isang bagay. Lumapit si Rodrigo, ang maliit na kabayong gawa sa sanga at dahon, ang laruang naiwan ni Rosa. May nakita siyang maliliit na bakas ng luha sa pisngi ng kanyang anak. At sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng natitirang depensa sa puso ni Rodrigo. Ang pagiging CEO, ang pagiging matigas, ang pagiging rasyonal, lahat ay nawala. Ang natira na lang ay isang ama na nakatingin sa kanyang nasasaktang anak. Isang ama na alam, sa kaibuturan ng kanyang puso, na siya mismo ang nagnakaw ng kaligayahan nito. Nakatitig siya sa laruan. Isang simpleng bagay, walang halaga kung tutuusin. Ngunit para kay Sebastian, ito ang huling piraso ng pag-asa. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama, maingat na hindi magising ang bata. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ito. Mayroon siyang ideya, isang desperadong ideya. Ang mga kamera. Pinatay niya ang sistema. Pagkatapos umalis ni Rosa, sinabi sa sarili na tapos na ang lahat. Ngunit ang mga recordings ay nakasave sa cloud. Ang lahat ng mga laro, ang lahat ng mga sayaw, ang lahat ng mga ngiti. Babalikan niya. Babalikan niya ang mga araw na yon, kahit masakit. Baka sakaling may makita siyang sagot doon. Baka sakaling may makita siyang bagay na hindi niya napansin. O baka gusto lang niyang marinig muli ang tawa ng kanyang anak, kahit sa recording na lang. Habang nag-iisip siya, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag. Mula sa isang numero na matagal na niyang hindi nakikita. Si Dr. Antonio Reyes, isang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo. Isa sa mga pinakamahusay na pediatric neurologist sa bansa, na ngayon ay nakabase na sa Amerika. Sinagot niya ito. "Tony, napatawag ka." Sabi ni Rodrigo, sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. "Rod, pare, pasensya na sa abala," sabi ni Antonio sa kabilang linya. "Nasa Pilipinas kasi ako ngayon for a medical conference at may narinig lang ako mula sa isang kasamahan dito tungkol sa kaso ni Sebastian." Napaupo ng diretso si Rodrigo. "Anong narinig mo?" "Narinig ko na kumuha ka raw ng bagong therapist tapos pinaalis mo rin daw. Isang Rosa Reyes?" Biglang nanuyo ang lalamunan ni Rodrigo. "Oo, paano mo nalaman?" Nag-aalangan si Antonio sa kabilang linya. "Pare, kasi pamilyar ang pangalan na yan sa akin. Siya yung biktima sa isang malaking kaso ng medical politics. Ilang taon na ang nakalipas. Na-frame up ng isang maimpluwensyang pamilya. Ang totoo, isa siya sa mga pinakamagaling at pinaka-intuitive na pediatric therapist na nakilala ko." Natigilan si Rodrigo. Ang cellphone ay halos madulas sa kanyang nanginginig na kamay. Pare, ang totoo sa kaso niya noon ay siya ang nagsabi na may mali, pero walang naniwala sa kanya.
Ang boses ni Antonio sa kabilang linya ay parang isang matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa tainga ni Rodrigo. Ang bawat salita ay isang piraso ng isang puzzle na unti-unting bumubuo ng isang larawan. Isang larawan ng matinding inhustisya. Ikinuwento ni Antonio ang lahat. Si Rosa Reyes pala ay isang promising therapist. Ang pasyente niya noon ay may isang undiagnosed congenital condition na siya lang ang nakapansin. Nagbabala siya sa mga doktor at sa pamilya, ngunit binaliwala nila ang kanyang mga sinabi. Itinuring na isa lang siyang overreacting na therapist. Nang mangyari ang hindi maiiwasan at lumabas ang komplikasyon, para pagtakpan ang sarili nilang kapabayaan, ang pamilya, isang pamilya ng mga maimpluwensyang politiko, ay ginamit ang lahat ng kanilang kapangyarihan para idiin si Rosa. Siya ang ginawang scapegoat. Siya ang sinisi. Siya ang sinira. Maraming doktor ang nakakaalam ng totoo, Rod, pagtatapos ni Antonio. Pero lahat ay natakot magsalita. Masyadong makapangyarihan ang pamilya. Nang matapos ang tawag, nabitawan ni Rodrigo ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa malambot na carpet, ngunit ang tunog nito ay parang isang malakas na dagundong sa loob ng tahimik na silid. Na-frame up lang po ako. Ang mga salita ni Rosa ay bumalik sa kanya. Hindi na isang pagmamakaawa, kundi isang katotohanang sumasampal sa kanya. Hindi siya naniwala. Pinili niyang maniwala sa isang pirasong papel kaysa sa taong nagpakita ng milagro sa harap niya. Isang matinding galit ang namuo sa kanyang dibdib. Galit sa sistema. Galit sa mga taong sumira kay Rosa. Ngunit ang pinakamalaking galit ay para sa kanyang sarili. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ang kwento ni Antonio ay nagbukas ng isang pinto. At ngayon, isang bagong pagdududa ang pumasok sa kanyang isip. Kung nagawang magsinungaling ng mundo tungkol kay Rosa, sino pa ang nagsisinungaling sa kanya? Ang kanyang tingin ay napunta sa laptop na nasa kanyang tabi. Ang mga security recordings, mabilis niyang binuksan ito. Hinanap niya ang files, ngunit hindi ang mga file mula sa mga nakaraang linggo. Mas malayo pa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nag-scroll siya pabalik sa kalendaryo. June 12. Ang araw ng aksidente. Ang araw na sinabi niyang hinding-hindi na niya babalikan dahil sa tuwing susubukan niya, ang sakit ay sobrang tindi. Mas madaling tanggapin ang kwento ni Valeria. Isang madulas na sahig, isang masamang pagkakataon, isang aksidenteng walang may kasalanan. Ngayon, kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makita. Pinindot niya ang play. Ang screen ay nagpakita ng pamilyar na hardin. Maaraw. Masaya. Nandoon si Sebastian, naglalaro ng kanyang bola malapit sa hagdanan na papunta sa pool area. Ang kanyang tawa ay malinaw na maririnig. Pagkatapos, pumasok sa frame si Valeria. Maganda ito. Suot ang isang puting bestida. May hawak na cellphone sa kanyang tainga. Naglalakad ito pabalik-balik. Ilang metro ang layo mula kay Sebastian. Tila abala ito sa isang importanteng tawag. Pinanood ni Rodrigo. Ang puso niya ay kumakabog na parang sasabog. Yes. Yes, of course, the funding is secured. No, don't worry about Mr. Marquez. Ako na ang bahala sa kanya. Narinig niya ang boses ni Valeria mula sa recording, malinaw at matalas. This is my project, my legacy. Habang nagsasalita si Valeria, ang bola ni Sebastian ay gumulong palayo, papunta sa gilid ng hagdanan. Hinabol ito ng bata. Valeria? Narinig ni Rodrigo ang sarili niyang boses sa recording mula sa intercom. Can you check on Sebastian? May kukunin lang ako sa taas. Of course, mahal. I'm watching him. Sagot ni Valeria. Ang kanyang mga mata ay hindi man lang lumingon sa bata. Patuloy pa rin ito sa kanyang tawag. At pagkatapos, sa loob ng 3 segundong nagpabago sa kanilang buhay, nangyari ang lahat. Gumulong ang bola pababa sa unang baitang ng hagdan. Sinundan ito ni Sebastian
Nawalan siya ng balanse. Isang sigaw, isang malakas na lagabog. Pagkatapos, katahimikan. Doon lang lumingon si Valeria. Nakita ni Rodrigo ang paglaki ng kanyang mga mata. Ang takot. Ngunit hindi takot para sa bata, kundi takot para sa kanyang sarili. Mabilis nitong ibinaba ang tawag. Tumakbo ito papunta kay Sebastian. Ngunit bago pa man ito makarating, ang Rodrigo mula sa nakaraan ay lumabas na, sumisigaw. Ang sumunod na mga eksena ay malabo at magulo, puno ng sigawan at pag-iyak. Ngunit isang bagay ang malinaw na malinaw kay Rodrigo habang pinapanood niya ang lahat. Walang madulas na sahig. Hindi ito isang masamang pagkakataon. Ito ay kapabayaan. Isang kasinungalingan na pinaniwalaan niya sa loob ng 6 na buwan. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop. Ang galit na naramdaman niya kanina ay wala na. Napalitan ito ng isang nakakabinging kalamigan. Isang kalamigan na kasing talim ng yelo. Tumayo siya. Ang bawat galaw niya ay kontrolado at may bigat. Naglakad siya palabas ng silid, palabas ng opisina, papunta sa sala kung saan nagbabasa ng isang fashion magazine, si Valeria, na tila walang anumang problema sa mundo. Narinig nito ang kanyang mga yapak. Itinaas nito ang kanyang tingin. Isang ngiti ang agad na sumilay sa kanyang mga labi. Mahal, nandyan ka na pala. Nag-iisip ako kung saan tayo magdi-dinner. Hindi na niya ito pinatapos. Valeria, kailangan nating mag-usap. Ang unang hantungan ni Rodrigo ay hindi ang mansyon. Sa halip, minaneho niya ang kanyang sasakyan sa ilalim ng kadiliman ng gabi, papunta sa isang parte ng syudad na matagal na niyang hindi napupuntahan. Mga makikitid na eskinita, mga bahay na magkakadikit, mga ilaw na kulay dilaw. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na apartment building na ang pintura ay kupas na. Umakyat siya sa 2 palapag at kumatok sa isang pinto. Nang bumukas ito, ang mukha ni Rosa ay nagpakita. Isang mukha ng pagkagulat na agad na palitan ng pag-iingat. Sir Rodrigo? Hindi siya nagsalita sa simula. Tinitigan niya lang ito. Nakita niya ang pagod sa kanyang mga mata, ang bahagyang pangingitim sa ilalim nito. Ngunit sa likod ng pagod, nakita niya ang lakas. Rosa? Sa wakas ay nasabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Patawarin mo ako. Ang 2 salitang iyon ay lumabas ng walang pag-aalinlangan. Dala nito ang bigat ng kanyang pagsisisi, ang bigat ng kanyang pagkakamali. Nakita niya ang paglambot ng ekspresyon sa mukha ni Rosa. Sir, nalaman ko na ang lahat. Pagpapatuloy niya. Ang totoo sa kaso mo noon. Lahat. Humakbang siya palapit. Rosa, kailangan ka ni Sebastian. Kailangan kita. Pakiusap. Bumalik ka na. Ito ay hindi isang utos mula sa isang amo. Ito ay isang pakiusap mula sa isang desperadong ama. Isang pagsusumamo. Hindi agad sumagot si Rosa. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Rodrigo ang sagot na kailangan niya. Ang pagdating nila sa mansyon ay tahimik. Si Rosa ay nakaupo sa tabi niya sa sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. Walang nagsasalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat, kundi puno ng mga bagay na hindi pa kayang sabihin. Pagpasok nila sa malaking pinto, ang unang sumalubong sa kanila ay ang katahimikan ng bahay. Pagkatapos, isang maliit na tinig. Rosa? Nakatayo sa tuktok ng hagdanan. Sa kanyang wheelchair si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang tuwa. Para siya nang nakakita ng isang anghel na bumaba mula sa langit. Sebio, sagot ni Rosa. Ang kanyang boses ay nabasag at isang ngiti ang unang sumilay sa kanyang mga labi pagkatapos ng maraming araw. Nagsimulang gumulong ang wheelchair ni Sebastian pababa ng ramp sa gilid ng hagdanan. Mabilis,
Walang pag-iingat. Ang gusto lang niya ay makalapit sa kanyang Rosa. Anong ibig sabihin nito? Isang matinis na boses ang pumunit sa sandali. Lumabas si Valeria mula sa sala. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagtataksil. Nakita niya si Rodrigo at pagkatapos ay si Rosa. Anong ginagawa ng babaeng yan dito, Rodrigo? Sigaw niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, tumigil ka, Valeria, sabi ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Lumakad siya at hinarangan ang daan ni Valeria papunta kay Rosa. Hindi ako titigil. Giit ni Valeria, ang kanyang pagiging kalmado ay tuluyan ng naglaho. Pinalayas mo na siya. Bakit mo siya ibinalik? Hindi mo ba nakikita? Niloloko ka lang niya. Hindi na siya pinansin ni Rodrigo. Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang anak, na ngayon ay nasa paanan na ng hagdan. Inaabot ang mga kamay kay Rosa. Lumuhod si Rosa at niyakap si Sebastian. Isang yakap na puno ng pananabik at pagmamahal. Ang eksenang yon ang sumira sa lahat ng natitirang kontrol ni Valeria. Hindi! Sigaw niya at sa isang kilos na puno ng desperasyon, sinugod niya si Rosa. Hinablot niya ang braso nito, pilit na itinatayo. Huwag kang bumalik dito, manggagantso. Umalis ka. Valeria, bitiwan mo siya. Sigaw ni Rodrigo, humakbang siya para awatin ito. Ngunit may isang bagay na mas mabilis. Isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng sigawan, isang maliit na tinig ang sumigaw ng mas malakas kaysa sa lahat. Huwag! Natigilan ang lahat. Napalingon sila. Si Sebastian, ang kanyang maliliit na kamay, ay nakakapit ng mahigpit sa mga braso ng kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay puno ng isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Rodrigo kailanman. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Sa isang napakabagal, nanginginig. Ngunit milagrosong kilos, itinutulak ni Sebastian ang kanyang sarili paangat. Ginamit niya ang buo niyang lakas, ang lahat ng pag-ibig niya para kay Rosa, ang lahat ng galit niya sa nakikita niyang pananakit dito. Ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang umunat, ang kanyang katawan ay umangat mula sa upuan. Sa harap ng kanilang nanlalaking mga mata, si Sebastian Marquez ay tumayo. Nakatayo siya, nanginginig mula ulo hanggang paa, nakakapit sa kanyang wheelchair para sa suporta. Ngunit nakatayo siya sa kanyang sariling mga paa. Ang hininga ay nawala sa silid. Ang tanging maririnig lang ay ang kabog ng mga puso. Dahan-dahang binitawan ni Sebastian ang isang kamay mula sa wheelchair. Itinuro niya ito. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Hindi kay Rosa, kundi kay Valeria. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng kawalan ng pag-asa, ay ngayon nag-aapoy sa isang malinaw na akusasyon. Huwag, ulit niya. Ang kanyang boses ay mas malinaw ngayon. Huwag, saktan, si Rosa. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tumahimik. Ang lahat ng kasinungalingan ay naglaho. Ang katotohanan ay hindi na kailangan pang sabihin. Nakatayo ito sa harap nilang lahat. Ang imahe ni Sebastian na nakatayo ay parang isang litratong nakaukit sa isipan ng lahat. Ang kanyang munting katawan na nanginginig sa pagsisikap ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw, mas malinaw pa sa kahit anong ebidensya. Si Valeria ang unang nakabawi mula sa pagkagulat. Ngunit hindi ito pagkagulat ng tuwa, kundi ng purong takot. Tumingin siya kay Sebastian at sa mga mata ng bata, nakita niya hindi lang ang isang milagro, kundi ang isang testigo. Sebastian, nautal niyang sabi, sinusubukang ngumiti. Look at you! You're standing! Si Rodrigo, gumana ang mga gamot. Sinabi ko sa'yo, huwag mo nang ituloy, Valeria. Ang boses ni Rodrigo ay kalmado, ngunit ang kalamigan nito ay kayang magpayelo ng apoy. Lumakad siya papunta sa gitna ng sala, hindi na tinitignan si Valeria, kundi ang kanyang anak. Dahan-dahang napaupo si Sebastian
Pabalik sa kanyang wheelchair, ang lakas ay tuluyan ng naubos. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatingin kay Valeria. Agad siyang sinalo ni Rosa ni yakap. Ang sarili niyang mga luha ay dumadaloy na sa wakas, mga luha ng pagkamangha at pasasalamat. Inilabas ni Rodrigo ang kanyang cellphone. Isang pagpindot lang at isang pamilyar na video ang umalingaw-ngaw sa sala mula sa Bluetooth speaker. Ang video mula sa araw ng aksidente. Ang masayang tawa ni Sebastian. Ang boses ni Valeria sa telepono. This is my project, my legacy. Ang pag-iwas niya ng tingin. Ang pagkahulog. Sa bawat segundong lumilipas, ang kulay sa mukha ni Valeria ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng isang maputlang kulay abo. Ang maskara ng isang perpektong nobya, ng isang nag-aalalang tita, ay dahan-dahang nalulusaw. Inilalabas ang tunay na mukha sa ilalim nito. Isang mukha ng kasakiman at panlilinlang. Nang matapos ang video, walang nangahas na magsalita. Ang katotohanan ay nakahain na sa kanilang lahat. Hindi maikakaila at brutal. I can explain. Bulong ni Valeria. Ang kanyang boses ay nanginginig. Rodrigo, mahal, pakinggan mo ako. It was an accident. Nataranta lang ako. Natakot ako na baka sisihin mo ako. Hindi kita sinisi, Valeria. Malamig na sagot ni Rodrigo. Sa wakas ay tumingin na ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit. Ang nakita ni Valeria ay mas malala pa. Wala. Isang blangkong kawalan. Pero pinili mong magsinungaling. Araw-araw. Sa loob ng 6 na buwan, pinanood mong magdusa ang anak ko. Pinanood mo akong magdusa at ginamit mo ang sakit namin para sa sarili mong kapakanan. Bawat salita ni Rodrigo ay isang hakbang palayo sa kanya. At ang pinakamasaklap sa lahat, pagpapatuloy niya, ang kanyang tingin ay bumaling kay Rosa, na ngayon ay tahimik na humahaplos sa buhok ni Sebastian. Sinubukan mong sirain ang isang taong mabuti. Ang nag-iisang taong nagbigay sa amin ng tunay na pag-asa. Hindi na nakasagot si Valeria. Wala nang mga salitang natitira. Ang kanyang mga kasinungalingan ay naubos na. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mata ng mga kasambahay na nanonood mula sa malayo ay puno ng paghusga. Ang mga mata ni Sebastian ay puno ng katotohanan. At ang mga mata ni Rodrigo ay puno ng pagtatapos. Natalo na siya. Walang sigawan. Walang pagtatalo. Tahimik siyang tumalikod at naglakad paakyat ng hagdanan. Ilang minuto lang, bumaba siyang muli. Dala ang kanyang mga mamahaling bag. Hindi na siya lumingon. Naglakad siya palabas ng pinto at kasabay ng pagsara nito, isang mabigat na anino ang tuluyan nang umalis sa mansyon ng mga Marquez. Nang mawala na si Valeria, ang tensyon sa silid ay napalitan ng isang malalim na buntong hininga ng kaluwagan. Lumuhod si Rodrigo sa harap ng wheelchair ng kanyang anak. Hinawakan niya ang kamay nito. Pagkatapos, tumingin siya kay Rosa na nakaluhod pa rin sa kabilang panig. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Patawarin mo ako, Rosa. Ulit ni Rodrigo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito paghingi ng tawad para sa pagpapaalis sa kanya. Ito ay paghingi ng tawad para sa hindi niya pagtitiwala, para sa kanyang pagkabulag. Ngumiti si Rosa. Isang ngiting totoo at walang bahid ng anumang sama ng loob. Ang mahalaga po, sir, ay si Sebastian. Tumingin silang dalawa sa bata. Si Sebastian, kahit pagod, ay ngumingiti. Inabot niya ang kamay ni Rodrigo at ang kamay ni Rosa at pinagdikit ang mga ito sa ibabaw ng kanyang kandungan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng sala na dati isang libingan ng kalungkutan, isang bagong pamilya ang nagsimulang mabuo. Isang pamilyang hindi nabuo sa dugo, kundi sa mga pinagdaanang sakit, sa natagpuang pag-asa, at sa isang milagrong nagpatunay
na ang pag-ibig ay ang pinakamalakas na terapiya sa lahat. Hindi lang lisensya mo ang ibabalik natin. Sabi ni Rodrigo, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong determinasyon, isang bagong layunin. Tumingin siya sa paligid ng kanyang malawak na bahay. Hindi na niya ito nakikita bilang isang simbolo ng kanyang kayamanan, kundi bilang isang simbolo ng kanyang pagkakamali. Isang lugar na kailangang baguhin. Gagawa tayo ng isang lugar. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay muling tumingin kay Rosa at sa pagkakataong ito, may bagong kislap na nakita si Rosa doon. Isang lugar kung saan ang mga milagrong tulad nito ay mangyayari araw-araw. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating malamig at tahimik na mansyon ng mga Marquez ay hindi na makilala. Ang matataas na pader na dati sumisimbolo sa kalungkutan ay pininturahan ng masisiglang kulay. Ang malawak na hardin na dati pinangyarihan ng isang bitag ay ngayon puno ng mga ramp, mga munting obstacle course at mga therapeutic swing. Ang pinakamalaki at pinakamagandang sala na dati puno ng mga mamahaling muebles na walang gumagamit ay isa na ngayong state-of-the-art therapy gym para sa mga bata. Sa ibabaw ng malaking pinto, isang pangalan ang nakaukit sa kahoy, Pag-asa sa Galaw Foundation. Sa loob, ang hangin ay puno ng tunog na matagal nang nawala. Sa bahay na yon, ang tawa ng mga bata. Okay, mga chikiting, sino ang gustong maging ibon na lumilipad ngayon? Ang boses na yon, puno ng sigla at pagmamahal, ay pag-aari ni Rosa Reyes. Ngunit hindi na siya ang dating kasambahay na laging nakayuko at puno ng takot. Ngayon, suot niya ang isang puting uniforme, ang kanyang buhok ay nakatali, at sa kanyang dibdib ay may isang ID na may nakasulat na Rosa Reyes, RP10, Foundation Director. Nakatayo siya sa gitna ng gym, pinalilibutan ng 5 bata na may iba't ibang kapansanan. Nakangiti siya, isang nangiting nagmumula sa isang pusong buo na at nahilom. Sa tulong ni Rodrigo at ng testimonya ni Dr. Antonio Reyes, mabilis na naibalik ang kanyang lisensya. Ang kaso laban sa kanya ay muling binuksan at ang katotohanan ay lumabas. Ngunit para kay Rosa, ang tunay na tagumpay ay hindi ang paglilinis sa kanyang pangalan, kundi ang bawat maliit na hakbang na nagagawa ng mga batang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ako po, sigaw ng isang batang babae na nakaupo sa isang munting wheelchair. Sige Mika, ikaw ang unang agila, sabi ni Rosa, at sa tulong ng isa pang therapist, maingat nilang inilipat si Mika sa isang harness na nakakabit sa kisame na nagpapahintulot sa bata na maramdaman ang pakiramdam ng pagtayo at paglakad nang walang takot na bumagsak. Sa isang sulok ng gym, nakaupo si Rodrigo sa isang desk, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na sa laptop na puno ng mga spreadsheet ng donasyon. Nakatingin siya sa eksena sa kanyang harapan. Siya na ang namamahala sa operasyon at pinansyal na aspeto ng foundation. Ibinenta niya ang kalahati ng kanyang shares sa kumpanya para punduhan ang lahat ng ito. Sabi ng mga dati niyang kasosyo, nababaliw na siya. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang mga ngiti ng mga bata, alam niyang hindi pa siya naging ganito, katinuan sa buong buhay niya. Daddy! Isang boses ang tumawag sa kanya. Lumingon siya at nakita ang isang batang lalaki na tumatakbo. Bahagyang may kimpang pa, ngunit tumatakbo, papalapit sa kanya. Uy, champion! Sabi ni Rodrigo, sinalubong niya si Sebastian ng isang mahigpit na yakap. Bakit? Pagod ka na ba sa pakikipaglaro? Umiling si Sebastian. Ang kanyang muka ay pawisan, ngunit nagliliwanag sa saya. Hindi po. Gusto ko lang po kayo yakapin. Napangiti si Rodrigo. Ang mga simpleng salitang iyon ay mas mahalaga pa sa kahit anong deal na naisara niya sa buong buhay niya. Sige na, bumalik ka na doon. Sabi niya, ginugulo ang buhok ng anak.
Tulungan mo si Tita Rosa mo. Hindi po, tita. Pagtatama ni Sebastian, may kasamang tuso sa kanyang nangiti. Sabi niyo po, Mama Rosa na. Namula ng bahagya si Rodrigo habang si Sebastian ay tumakbo nang tumatawa pabalik kay Rosa. Oo, sa loob ng 6 na buwan, hindi lang isang foundation ang kanilang itinayo. Unti-unti, sa gitna ng mga plano, mga bata at mga pangarap, isang bagong uri ng pagmamahalan ang nabuo sa pagitan nila ni Rosa. Isang pagmamahalang tahimik, hindi minadali, ngunit kasing tibay ng pundasyon ng bahay na kanilang binago. Nang matapos ang session at lahat ng bata ay naihatid na sa kanilang mga magulang, tanging sila na lang 3 ang natira. Ang dating malawak at malungkot na mansyon ay ngayon isa ng tahanan. Tumayo si Rodrigo at lumapit kay Rosa na nagpupunas ng pawis habang nakatingin sa papalubog na araw mula sa malaking bintana. Pagod ka na? Tanong niya. Umiling si Rosa. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Rodrigo. Hindi. Ito yung pagod na masarap sa pakiramdam. Salamat, Rosa. Bulong ni Rodrigo. Hindi lang para kay Sebastian. Salamat dahil tinuruan mo akong makita kung ano ang tunay na mahalaga. Tumingala si Rosa sa kanya. Pareho lang po tayong natuto. Sir, Rodrigo. Pagtatama niya, ngumiti si Rosa. Rodrigo? Niyakap niya ito. Sa kanilang harapan, si Sebastian ay masayang naglalaro sa hardin kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar kung saan ang isang sayaw ng mga lihim ay naging simula ng isang himala. Natagpuan na ni Rodrigo ang tunay na kayamanan. Hindi ito nasa mga numero sa kanyang bank account o sa taas ng kanyang posisyon. Ang tunay na kayamanan ay nasa init ng yakap ng kanyang anak, sa pag-asa na ibinibigay nila sa ibang tao, at sa pag-ibig na nakita niya sa mga mata ng isang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling maniwala. Natagpuan ko ang tunay na yaman, bulong niya. Sa'yo. At habang magkayakap silang pinapanood ang kanilang anak, alam nilang ito pa lang ang simula. Ang kanilang pag-asa, tulad ng paggalaw, ay hindi na muling titigil.